Kumusta mga kasaliksik? Maaaring pati ikaw ay nakakita ka na ng mga kakaibang bagay na mahirap paniwalaan pero hindi mo nga nagawang makunan sa kamera. Pero pag-usapan natin ang mga kakaibang bagay na iyon na nagawang makunan sa kamera ng mga tao. Kaya mula sa hindi matukay na lumilipad ng isang pasahero sa eroplano hanggang sa pagpapaliwanag ng Pentagon ng Amerika tungkol sa mga UFO na ilang beses na na-report sa kanila ay pag-usapan natin. Ang 10 nakakagulat na pangyayari na nagawang makuhanan ng mga tao sa kamera. Kaya kung handa ka nang mapanood ito ay simulan na natin. Number 10, hindi matukoy na lumilipad. Noong Marso 2018, habang nasa eroplano papuntang Turkey ang babaeng si Kerry, may napansin siyang kakaibang bagay na lumilipad sa ibabaw ng Aegean Sea. Sa bintana kasi ng eroplano, nakita niya ang isang madilim na bagay na tila bumabagsak sa mga ulap ng dagat at biglang nagbago ng direksyon. Ang kakaibang bagay na ito ay nag-iiwan ng bakas sa likuran nito at hindi mukhang isang karaniwang aircraft lamang. Isang pilotong nagsabi na maaaring isa lamang itong eroplano na lumipad sa mas mataas na altitude kaysa sa eroplano ni Kerry. Paliwanag niya, ang kakaibang paggalaw at ang bakas ng usok ay maaaring dulot ng ilusyong likha ng magkaibang bilis at altitude ng dalawang eroplano. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga espekulasyon na maaaring ang nakita ni Kerry ay isang UFO na mula sa ibang mundo. Number 9, field trip ng mga otters. Noong April 17, 2024, habang nasa Singapore Airlines flight patungong Vietnam, si Medi, napatingin siya sa labas ng bintana ng eroplano at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Isang pamilya ng mga otter ang naglalaro sa tarmac ng paliparan. 6 na smooth-coated otters. Karaniwang matatagpuan sa mga ilog at reservoir ng Singapore ang tila nagdesisyong mag-explore sa abalang paliparan. Ang mga pasahero ay tungtuwa sa kanilang nasaksihan. Subalit agad na kumilos ang mga tauhan ng paliparan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga otter at ang maayos na operasyon ng paliparan. Maingat na ginabayan ng ground staff ang mga otter palayo sa eroplano at patungo sa isang kalapit na kanal. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Dahil noong 2017 ay may ganitong insidente rin na naganap dahil sa malakas na pag-ulan. Dahil dito, laging handa ang wildlife management team ng paliparan na tugunan ng ganitong mga pangyayari ng may pag-iingat at kahusayan. Number 8, ang paglipad ni Joe Walker. Ngayon, hindi ito kwento ng isang pasahero, ngunit nararapat itong mapabilang sa ating video. Alam mo ba na isa sa mga unang mamamayang Amerikano na nakarating sa kalawakan ay nagawa ito ng hindi sinasadya? Ito ang kwento ni Joe Walker, isang test pilot para sa NASA, at ang North American X-15, isang experimental rocket-powered aircraft. Noong Hulyo 19, 1963, sa Flight 90, gumawa ng kasaysayan si Joe Walker sa pamamagitan ng pagpilot ng X-15 patungo sa altitude na 66 miles na lampas sa Kármán Lake, ang international na kinikilalang hangganan ng kalawakan. Bagamat idinisenyo ang X-15 upang abutin ang Kármán Line, ang misyon ni Walker ay para lamang sa pagsubok ng mga kakayahan ng sasakyan. Gayunpaman, itinulak niya ang X-15 sa kanyang mga hangganan. Sa kanyang paglipad, narating ng X-15 ang bilis na 3,711 miles kada oras at isang altitude na 347,800 na talampakan. Ang misyon ay tumagal ng mga 12 minuto mula sa paglunsad hanggang sa paglapag na may rocket engine na nasunog ng humigit kumulang 85 segundo. Dahil dito, naging unang sibilyan si Walker na hindi sinasadyang nakarating sa kalawakan. Number 7, kulay rosas na UFO. Ngayong taon sa isang pangkaraniwang biyahe mula Luton, England papuntang Shawnee, Poland, nakaranas ng kakaiba ang 36 na taong gulang na si Denisa Tenas, isang flight attendant ng Wizz Air, habang kinukuhanan niya ng larawan ng kahangahangang tanawin ng gabi mula sa bintana ng eroplano. Nakuhanan ni Denisa ang 4 na kakaibang hugis na pink na orb, kulay hot pink.
Ang mga orb na ito ay mukhang gumagalaw ng independent at hiwalay sa tanawin ng lungsod sa ibaba. Sa una, inisip ni Denisa na ang kulay pink ay maaaring refleksyon lamang ng kanyang uniforme. Ngunit hindi pala ito ang kaso. Ang kakaiba pa rito ay kahit na nasa libo-libong talampakan sa ere, walang turbulence at wala ring kaalaman ng piloto tungkol sa anumang bagay na malapit. Makikita sa video ng mga orb na ito ay maliwanag na kumikislap laban sa madilim na kalangitan na nagpapakita na sila ay kakaiba. Sa halip na matakot, nasasabik pa si Denisa sa pag-aakalang nakakita siya ng isang UFO. Para sa kanya, mukhang mga drone ito, ngunit hindi pinapayagan ang recreational drone sa ganitong airspace. Ang pamilya ni Denisa ay kumbinsidong nakakita siya ng aircraft na may dalang extraterrestrial life forms. At marami ring sumusuporta sa ideyang ito online. Ngunit ano sa palagay mo? Talaga bang maglalakbay ang mga alien sa isang kapansin-pansing aircraft dito sa ating planeta? Ang kulay na pink na ito ay lalo pang nagpapalito sa video na ito. Number 6, nag-iibang anyo na UFO. Noong 2022, isang nag-aalalang mamamayan ang nakakuha ng video ng isang kakaibang bagay na lumilipad. Mula sa malayo, halos magmukha itong ulap. Ngunit kinalaunan ay nagbago ito mula sa hugis na disk patungo sa isang pahabang tubo. Patuloy itong umahaba hanggang sa magmukha itong halos cylindrical na hugis. Kung makikita ito sa langit, siguradong mag-aalala rin ako. Sa una, nagmukha itong ulap, ngunit ilang segundo lamang ang lumipas at nakumpirma na iba pala ito. Posibleng isa lamang itong lobo. Ngunit may mga nagsasabi rin na maaaring isang parachute ito mula sa malayo. Ang iba naman ay naghayag na ito ay isa sa mga pinakamahusay na UFO clips na nakita nila at kailangan kong sumang-ayon doon. Wala akong maibigay na lohikal na paliwanag sa likod ng kakibang bagay na ito. Kaya kung meron kang tsorya, huwag mag-atubiling ibahagi sa mga komento sa ibaba. Number 5, ang pagkatok ng leon. Ang mga leon ay kahanga-hangang nilalang. Kilala sila bilang hari ng kagubatan. Ngunit sa totoo'y naninirahan sila sa kapatagan at savanna ng Africa. Ang mga leon ay nabubuhay sa mga pangkat na tinatawag na pride, na karaniwang binobuo ng mga magkaugnay na babae, kanilang mga anak at ilang mga lalaking leon. Ang mga lalaking leon ay maaaring tumimbang ng hanggang 500 pounds habang ang mga babae ay nasa 300 pounds. Sila ay malalakas at maliksi. Kaya nilang tumakbo hanggang 50 milya kada oras sa maikling distansya at tumalon ng hanggang 36 na talampakan. Kung ikaw ay mapagtuunan ng pansin ng isang grupo ng mga leon, mababa ang tsansa mong makaligtas. Kaya't kapag nakapunta ka sa isang national park o reserve, siguro din nakasara ang iyong mga pintuan ng sasakyan upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Sa isang video mula sa South Africa, makikita ang isang babaeng leon na binuksan ang pinto ng sasakyan gamit ang kanyang bibig lamang na ikinagulat ng mga pasahero. Pinapakita ng video na kahit ang mga leon ay likas na mausisa, kaya't nararapat lamang na mag-iingat tayo at igalang ang kanilang teritoryo. Number 4, Moose Alert. Sa gitna ng kalawakan ng Alaska, isang kakaibang tanawin ang madalas makita ng mga motorista. Isang dambuhalang moose na naglalakad sa kalsada. Ang mga moose sa reyong ito ay kilala sa kanilang kahanga-hangang laki na may taas na umaabot sa 7 talampakan at timbang na umaabot sa 1,600 pounds. Ang pinakamalakas sa lahat ay ang Alaska Moose na nagpapakita ng tunay na kalakihan ng mga hayop sa kanilang likas na tirahan. Kahit na mga herbivore ang mga ito, hindi sila dapat lapitan ng basta-basta, lalo na kapag sila ay nasa kalsada. Ang mga moose ay may iba't ibang laki depende sa kanilang subspecies at tirahan. Sa Rocky Mountains at kanlurang bahagi ng Estados Unidos, matatagpuan ang Chiris moose, ang pinakamaliit na subspecies sa Hilagang Amerika. Kahit na sila ang pinakamaliit, ang mga lalaking Chiris moose ay maaari pa ring tumimbang ng hanggang 600 kilo at may taas na 6 na talampakan. Sa kabila ng kanilang laki, mahalaga pa rin respetuhin at iwasang galitin ang mga moose upang maiwasan ang anumang panganib sa daan. Number 3, habulan sa tigre. Isang videong naging viral ilang taon na ang nakalipas na nagpapakita ng 2 lalaki na sakay ng motorsiklo sa isang kalsadang napapaligiran ng mga puno.
nang bigla na lang lumitaw ang isang mabangis na tigre at hinabol ang dalawa. Sa kabutihang palad, hindi na tinuloy ng mandaragit ang paghabol at bumalik na lamang ito sa kagubatan. Ang dalawang lalaking ito ay mga opisyal ng Forest Department sa Kerala, India. Sila ay nagpapatrolya sa Matanga Wildlife Sanctuary nang biglang lumabas mula sa makapal na kagubatan ang isang malaking Bengal tiger at nagbigay ng takot sa kanila. Sa maikling ngunit nakakatakot na video, makikita ang tigre na tumatakbo papunta sa motorsiklo. Halos maabot na ang mga opisyal bago ito bumalik sa kagubatan. Ang Bengal tiger ay kilala sa kanyang lakas at liksik. Kayang tumakbo hanggang 40 milya bawat oras at tumalon ng hanggang 30 talampakan sa isang salta. Ang mga opisyal ay pinalad na makatakas ng walang pinsala. Ngunit ang ganitong mga insidente ay nagpapakita ng panganib na dala ng pakikipagtagpo sa mga ganitong nilalang. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang proteksyon sa mga Bengal tiger dahil sila ay nanganganib ng maubos. Kaya't mahalaga ang mga misyong pang-conservation upang maprotektahan ang kanilang mga tirahan at mabawasan ang interaksyon sa pagitan ng tao at mga ligaw na hayop. Number 2, grupo ng mga UFO. Sa pagitan ng 2014 at 2015, ilang piloto ng US Navy ang nag-ulat na nakakita ng mga UFO na sumusunod sa kanilang mga sasakyang panghimpapawid habang nagsasanay sa timog silangang baybayin ng Amerika. Ang mga pilotong nakatalaga sa aircraft carrier na USS Theodore Roosevelt ay nakaranas ng maraming beses ng mga hindi matukoy na aerial phenomena habang lumilipad mula Virginia hanggang Florida at maging sa kanilang deployment sa Arabian Gulf. Isa sa mga piloto, si Lieutenant Ryan Graves, ay nag-ulat na nakakita ng mga UFO araw-araw sa loob ng ilang taon sa restricted airspace malapit sa Virginia Beach. Inilarawan niya ang mga ito bilang walang nakikitang pakpak o exoplanets at tila alam ang presensya ng mga piloto. Aktibong umiikot sa mga paligid ng kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Ang mga UAP ay na-detect sa iba't ibang sensors tulad ng radar at infrared cameras na nagbigay ng dagdag na kredibilidad sa mga sightings na ito. Isa pang piloto, si Lieutenant Danny Action, ay nagsabi na ang makitang parehong mga anomalya sa iba't ibang sensors ay nagpapatibay ng paniniwalang ito ay mga tunay na pisikal na bagay. Dahil sa mga ulat na ito, binago ng US Navy ang kanilang mga protocol noong 2015 upang hikayatin ang mas detalyadong pag-uulat at pagsisiyasat sa mga ganitong pagkakakita. Bagamat tila nakakaalarma ang mga insidenteng ito, itinuturing naman ng Navy na seryosong mga ito. Ngunit wala pang dahilan upang tayo ay mag-alala. Number 1, ang pagsagot ng Pentagon. Noong Hunyo taong 2021, inilabas ng Pentagon ang isang ulat na nagbibilang ng 144 na pagkakakita ng tinatawag nilang Unidentified Aerial Phenomena o UAP, kung saan isa lamang ang naipaliwanag bilang isang deflated weather balloon. Ang natitirang 143 ay nananatiling misteryoso na nagbigay daan sa iba't ibang teorya at espekulasyon. Ang muling interes ng Pentagon sa mga UAP ay nag-ugat sa mga alalahanin sa pambansang seguridad at kaligtasan ng paglipad, lalo na't karamihan sa mga pagkakakita na ito ay nagaganap sa mga restricted na airspace. Bagamat marami ang naniniwala na ang mga UAP ay maaaring mga dayuhan, marinding sinabi ng Pentagon na wala silang nakitang ebidensya na sumusuporta dito. Ayon sa kanila, ang ilang UAP ay maaaring dulot ng sensor errors, spoofing o maling pagkakaintindi ng mga observer. Patuloy naman ang kanilang pagsisiyasat upang mabigyan ng linaw ang mga ganitong insidente. Ngunit hanggang ngayon wala pang matibay na ebidensya na magpapatunay na ang mga ito ay galing sa labas ng mundo.